Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran mo at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong pinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lambing. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at
lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuutan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Linamnan kita ng mga magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo ay pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng magaganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot, pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat, nabuyok ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam. Pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam. Pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan.
Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam. Pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa Diyos, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam. Pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo, bakit tiniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang pag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng iba ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito.
mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Friday ngayon, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Ngayon din mga kapatid ay pinigdiriwang natin o ginugunita natin si San Roque, ang nagpapagaling. Si San Roque, pansamantala siyang nagkaroon ng sakit. Bakit? Dahil galing siya sa maimpluwensyang pamilya, may kaya, pero nakita niya naghihirap ang marami niyang kababayan. Kaya ang ginawa niya, tumulong siya na magpagaling. Pumunta siya sa mga may sakit. Noong mga panahon na yun kasi, nagkaroon ng epidemya doon sa lugar nila. Pero katutulong niya sa mga may sakit, siya rin mismo nahawa. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa gubat at doon nanirahan dahil ayaw niyang makahawa sa iba. Pero merong aso, kaya may aso siya sa tabi, kung makikita nyo. Yung aso na yan yung nagdadala sa kanya ng pagkain araw-araw hanggang sa siya ay gumaling. At nalaman nung may-ari nung aso na ganun yung ginagawa, so ang ginawa nung may-ari, inampun siya. And then gumaling, and then eventually, nagpagaling siya din ng nagpagaling. Mga kapatid, pansamantala na nagkaroon ng sakit si San Roque, pero naging permanente sa kanyang puso ang paglilingkod sa kanyang kapwa. Pansamantala siyang tumulong sa mga tao, pero naging permanente yung luklukan niya sa kalangitan. Kaya nga hanggang ngayon pinagdiriwang natin ang kanyang buhay. Pansamantala at permanente. Pansamantalang pagtulong, pero permanenteng luklukan sa kalangitan. Kung kayo ba ang papipiliin, ano yung pipiliin ninyo? Yung pangmatagalan o yung temporary? Yung permanent ba o yung temporary? Yung permanente o yung pansamantala? Well, siguro, iba-iba yung maging sagot natin, depende. Diba? Depende kung anong sitwasyon. As usually, kapag tayo nakakaranas ng kasiyahan sa isang bagay, pagka tayo nakakaranas ng kaginhawahan at walang problema, gusto natin permanente. Gusto natin pangmatagalan na. Kung tayo nakatikim ng ginhawa sa buhay, kung for example marami tayong pera, syempre gusto natin permanente na yan. Pero kapag ka nakaranas tayo, pag nagsimula na tayo makaranas ng paghihirap, gusto natin temporary na lang. Gusto natin pansamantala lang. Sino ba namang gustong maghirap habang buhay? Sino ba namang gustong magtiis habang buhay? Sino ba namang gustong mamroblema habang buhay? Kaya kapag ka maganda, gusto natin permanente. Pero kapag ka hindi na maganda, gusto natin pansamantala. Pero kahit sa pagsasama na mag-asawa, ina-apply natin ito. Mga kapatid, ang kasal, ang buhay mag-asawa, sa narinig natin sa Ebanghelyo, ay supposedly permanente. Supposedly walang hanggan. Supposedly, kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa mag-asawa. Pero hindi lang naman sa buhay mag-asawa, pwedeng i-apply yung pagiging permanente. Dahil ang ating relasyon sa Diyos ay dapat permanente. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong inilalarawan ng Diyos
ang kanyang relasyon sa kanyang bayan sa pamamagitan ng buhay mag-asawa, sa pamamagitan ng pagiging mag-asawa. Kaya nga 'di ba, yung covenant ng Diyos sa kanyang tao, pakikipagtipan. Pag sinabi nating tipan, hindi lang ito pangako. Pag sinabi nating tipan, ito ay higit pa sa pangako at higit pa sa sumpa. Ibig sabihin, talagang hindi pwedeng mawala. Talagang hindi pwedeng matigil. At yun ang salamin ng relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. At salamin din ng relasyon ng bawat isa sa atin sa ating Panginoon. Katulad ng kasal. Sa unang pagbasa, narinig natin kung papaanong pinapamuka ng Diyos sa kanyang bayan na siya ay kanyang pinulot, binihisan, lahat ginawa ng kabutihan para maging katipan. Pero sa huli, siya ay nagtaksil pa rin. Ang bayan niya ay nagtaksil pa rin. Pinili pa rin ang temporary, ang pansamantala kesa sa permanente. Pero ang katotohanan ay hindi natin maiaalis. Sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo, sinasabi dito at matututuhan natin na ang tipan ng Diyos sa kanyang bayan at ang tipan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay kahit kailan hindi mawawala. Ito ay permanente. Ito ay mananatili. Kahit nagtaksil ang bayan ng Israel, nanatili yung tipan ng Diyos at hindi nawala. At kahit ilang beses tayo magtaksil sa Diyos, hindi mawawala ang tipan ng Diyos sa atin. Kaya nga supposedly ito yung maging larawan ng buhay mag-asawa. Supposedly ito yung maging larawan ng kasal. Hindi nawawala, hindi natutunaw, hindi napipigtal. Pero pwede rin nating tanungin yung tinanong ng mga tao, ng mga Hudyo kay Jesus na sinabi, bakit naman pinayagan ni Moises na magkaroon ng kasulatan ng diborsyo para maghiwalay sila? Mga kapatid, sa kontekstong ito, nung panahon kasi na yon, sobrang dami nang naghihiwalay. Sobrang dami. And so, para makontrol yung pagdami, gumawa ng rules, gumawa ng mga guidelines si Moises para hindi basta-basta maghiwalay. Ibig sabihin, ang diborsyo ay para sana ingatan ang pagsasama ng mag-asawa. Dahil aminin man natin o hindi, may mga tao na hindi naman talaga, wala naman talagang kapasidad para sa buhay mag-asawa. May mga tao na hindi naman talaga kaya na bumuo ng pamilya. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, dun sa mga hindi nag-aasawa, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan. Kaya nga 'di ba sa simbahan, meron tayong annulment. Dahil para patunayan na in the first place, yung taong pinakasalan mo ay hindi karapat-dapat sa buhay mag-asawa. Pero kailangan nating alalahanin kung ano ang sinabi ng Diyos. Sa simula pa, hindi iyon. Sa simula pa, hindi ganun. Ibig sabihin, wala sa plano ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa dahil ang plano niya permanente. Ibig sabihin, wala din siyang plano na tayo ay mahiwalay sa Diyos. Walang plano ang Diyos na mahiwalay siya sa bawat isa sa atin. Sa atin ngayon, maraming pinaglalaban talaga na dapat maghiwalay kung ayaw na dapat humiwalay kung talagang abusive na. Well, may katotohanan, pero hindi namang mga gray areas. Mga kapatid, ngayon kasi kapag
konting hirap, gusto na nating tumakas. Kapag ka konting sakit, gusto na nating umalis. Kapag ka nagsawa na tayo, ayaw na natin. Kapag ka wala ng init ng pagmamahal, wala na. Pero hindi lang sa kasal natin tinitignan yan. Hindi lang sa kasal natin ina-applyan. Kahit sa sarili nating buhay, minsan naia-apply natin yan. Di ba? Minsan, kapag ka tayo nakaranas ng problema, ay ayoko na. Ayoko nang magsimba. Hindi na ako magsisimba. Kapag ka tayo nakaranas minsan ng unos, pagka minsan may hindi tayo natupad na panalangin, anong ginagawa natin? Ay ayoko na. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Hindi na ako magsisimba. Kapag ka merong trahedya na nangyari sa atin, minsan na hindi natin maintindihan anong sinasabi natin, walang Diyos. Ba't pa ako maniniwala? Walang Diyos. Ibig sabihin, gusto na rin nating humiwalay. Ibig sabihin, gusto na din nating lumayo sa Diyos kapag ka nakaranas tayo ng pagtitiis at paghihirap. But again, sinabi ng Panginoon sa simula pa, hindi ganon. Hindi pinlano ng Diyos na mahiwalay tayo sa Kanya. Pero kahit tayo humiwalay sa Kanya, mananatili yung tipan ng Diyos. Mananatili yung plano niya na tayo'y bumalik sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, isa sa mga permanente na plano ng Diyos ay ang pagsasama ng mag-asawa. Pero lalong-lalo, nasa plano ng Diyos na lagi tayo niyang makasama. Kung papaanong hindi pinlano ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa, ganon din naman, hindi niya pinlano na tayo ay mahiwalay sa Kanya. Pero kahit tayo ay humiwalay sa Kanya, kahit tayo magsawa sa Kanya, kahit tayo lumayo sa Kanya, paulit-ulit tayong hahanapin ng Diyos. Paulit-ulit tayong pababalikin ng Diyos. Dahil wala sa plano ng Diyos na tayo ay mahiwalay sa Kanya. At mananatili ang Kanyang tipan, mananatili ang Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan,
naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng ng iyong iyong pag-ibig ang aming mga mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakat tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda. Ngayong si San Roque ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagpapala at kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Roque, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyaw mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Tiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na naghahaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na naghahaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na naghahaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap patusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life.
in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod ng dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kaming pagindabating makasalo sa iyong sariling buhay kasap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.